Alam mo ba na may mga simpleng sakit na parang wala lang sa umpisa, pero pwede palang ikapahamak kapag hindi natin agad napansin? Baka kasi ang akala mong normal na ubo, panghihina, o kirot sa katawan, senyales na pala ng mas malalang kondisyon. Kaya kung ikaw ay edad 60 nga pataas o may mahal sa buhay na senior, huwag mong palampasin ang video na ito. Dahil ngayon, pag-uusapan natin ang mga akala mong simpleng sintomas. Pero kapag pinabayaan, pwedeng maging nakamamatay pala. Ako po si Payong Pangkalusugan at sa channel na ito, nagbibigay tayo ng makabuluhang payo sa kalusugan para sa mga seniors para mas maging malusog, mas masaya at mas mahaba ang buhay. Marami po sa mga nanonood sa atin ang nagsasabing, "Buti na lang napanood ko to. Baka kayo na po ang susunod na magsabi niyan." Ngayon, simulan na natin. Ano nga ba ang unang sintomas na parang wala lang sa umpisa, pero delikado pala? Una, panlalambot ng katawan o panghihina kahit wala kang ginawang mabigat. Marami sa ating seniors ang nasanay ng isisi ang panghihina sa katandaan. Matanda na kasi ako, sabi nila. Pero kung bigla-bigla na lang kayong nanlalambot, parang wala kayong lakas kahit umupo lang o tumayo, dapat na kayong mag-ingat. Isa ito sa mga senyales ng mababang potassium sa katawan, tinatawag na hypokalemia. At kapag hindi ito naagapan, pwede itong magdulot ng irregular heartbeat o pagpalya ng puso. May isang lolo sa barangay namin, akala niya pagod lang siya. Hindi siya makalakad ng maayos, parang nanginginig ang tuhod. Sa ospital, nalaman niyang bumaba pala ang potassium niya at isa na lang sana siyang inatake sa puso. Kung hindi siya nadala agad sa doktor, kaya kung minsan ay parang ang bigat ng katawan mo, wala kang gana kahit umaga pa lang, o madalas kang nanlalambot, patingin po agad sa doktor. Simple man pakinggan, pero pwede pala itong ikapahamak. Pangalawa, pagsusuka o pagtatae na hindi mo alam ang dahilan. Karaniwan nating sinasabi, "Nabasa siguro tiyan ko" o "may nakain lang na masama." Pero kapag lumampas ito ng isang araw, lalo na kung may kasamang dehydration, pwedeng hindi lang yan simpleng LBM. Sa matatanda, ang madalas na pagtatae ay pwedeng magdulot ng biglaang pagbaba ng electrolytes, pagkahilo, pagkalito, o kaya'y pag-collapse. At tandaan, ang katawan natin sa edad 60 pataas ay hindi na kasing bilis mag-recover gaya ng dati. Kaya kahit simpleng LBM, pwedeng mauwi sa emergency room. Meron akong kakilalang senior na halos 1 linggo nang nagtatae, pero ayaw magpatingin. Uminom lang daw ng buko juice at nagdasal. Pero nung hindi na siya makatayo at nahihilo na palagi, dinala na sa ER. Sobrang baba na ng sodium niya. 1 araw pa sana at baka di na siya nakarecover. Kaya po kung kayo ay nagtatae o nasusuka at tumatagal ng higit sa 24 hours, huwag po kayong magtiis. Magpatingin na agad, mas mabuti ang maagap kaysa magsisi sa huli. Pangatlo, paminsang kirot sa dibdib, likod o leeg. Alam mo, yung mga biglang sumasakit na parte ng katawan na iniisip mo lang na na-stretch o nalamigan. Sa seniors, dapat po tayong maging mas mapagmatsyag. Ang mga ganitong kirot, lalo na kung pabalik-balik, ay maaaring senyales ng mas seryosong kondisyon, tulad ng blockage sa ugat o early sign ng heart problem. Isang lola sa amin, iniinda lang ang pananakit ng leeg at balikat. Pinainitan lang niya ng tuwalya at pinahiran ng menthol. Pero nung isang araw, inatake sa puso. Bakit? Kasi pala, yung sakit sa leeg at balikat niya ay referred pain na galing sa puso. Hindi po ako nananakot. Ako'y nagbibigay babala kasi kung alam natin ito, mas maaga nating mapapangalagaan ang ating katawan. Hindi natin kailangang matakot sa sakit kung alam natin kung kailan dapat kumilos. Ngayong napag-usapan natin ang mga unang 3 sintomas, itutuloy natin sa susunod na bahagi ang iba pang simpleng senyales na minsan ay binabaliwala lang, pero delikado pala. Kung kayo po ay nanonood pa rin, comment lang po kayo ng simpleng sakit sa baba para alam kong kasama ko pa rin kayo. Itutuloy natin sa part 2. Salamat kung nandito ka pa rin. Ibig sabihin seryoso kang alagaan ang iyong kalusugan.
o kaya'y ang kalusugan ng isang taong mahal mo. At kung nag-comment ka ng simpleng sakit sa part 1, saludo ako sa iyo. Dahil hindi lahat ay gumagawa ng hakbang para maiwasan ang mga sakit na pwedeng ikapahamak. Ngayon, itutuloy natin ang usapan. Kasi may mga sintomas na akala mo'y maliit na bagay lang. Pero kapag pinabayaan, pwede palang mauwi sa ospital o mas malala pa. Pang-apat, pagkahilo at panlalabo ng paningin, lalo na kapag bigla ang tumayo. Marami sa mga seniors ang sanay na sa ganitong pakiramdam. Tumayo lang mula sa pagkakaupo, tapos biglang parang umiikot ang paligid o kaya'y parang nawawala ang balanse. Minsan, pinagtatawanan pa natin. Ay, ako na naman si Hilo Queen o senior moment na naman. Pero alam nyo ba, ang ganitong klaseng pagkahilo ay pwedeng senyales ng mababang presyon, dehydration, o maging problema sa utak gaya ng mini-stroke. Ang tawag sa ganitong kondisyon ay orthostatic hypotension. At kapag hindi ito nasuri, pwede itong magdulot ng pagkakatumba, pagkabali ng buto o pinsala sa ulo. Lalo na kung ang senior ay mag-isang nakatira. May kakilala ako na lolo. Matikas pa naman siya at mahilig mag-gardening. Pero minsan, biglang nahilo siya habang tinatanggal ang damo. Natumba siya at ang bagsak ng ulo niya sa bato ang naging dahilan ng pagkakoma. Hindi ito upang takutin ka, kundi para ipaalala na ang mga ganitong normal na pagkahilo ay hindi dapat balewalain. Kung madalas mong maranasan ito, lalo na kapag umaakyat sa hagdan, tumatayo, o kahit naglalakad sa init ng araw, uminom ng sapat na tubig, magpatingin sa doktor at huwag mag-atubiling sabihin kung ano talaga ang nararamdaman. Hindi ito kahinaan, ito ay katalinuhan sa pag-iingat. Panglima, kusang pagbagsak ng timbang kahit hindi nagda-diet. May ilang seniors na natutuwa pa kapag nababawasan ng timbang. Aba, parang payat na ako ah. Pero ang hindi nila alam, ang biglaang pagbagsak ng timbang ng walang dahilan ay posibleng senyales ng diabetes, problema sa thyroid, o sa mas palalang kaso, cancer. Kung napapansin mong lumiit ang tiyan mo, lumuwa ang cheekbones mo, o lumuwag bigla ang pantalon mo kahit hindi ka naman nag-iba ng pagkain o ehersisyo, mag-ingat ka na. Ang katawan natin ay nagsasalita sa iba't ibang paraan, at ang pagbagsak ng timbang ay isang paraan nito para magbigay babala. Isang lola ang lumapit sa akin noon. Sabi niya, "Nak, ang ganda ng katawan ko ngayon, parang bumata ako." Pero nung nagpa-check up siya dahil sumasakit ang sikmura niya, nalaman niyang may early stage stomach cancer na pala siya. Nung tinanong siya ng doktor kung kailan pa siya pumayat, napaisip siya, mga 2 buwan na siguro. Imagine, 2 buwang babala pero walang naramdamang iba hanggang sa huli na ang lahat. Kaya po, kung napapansin mong mabilis kang pumapayat at hindi ito sinasadya, huwag na pong maghintay pa ng mas malalang sintomas. Maaring simpleng hormonal imbalance lang, pero dapat sigurado. Pang-6, paulit-ulit na ubo o sipon na hindi gumagaling. Maraming seniors ang sinasabi, lagi na lang akong may ubo. Minsan, sinisisi natin ang alikabok, ang pabango, o ang pabago-bagong panahon. Pero kapag higit 2 linggo nang hindi nawawala ang ubo, dapat na itong seryosohin. Ang paulit-ulit na ubo ay maaaring senyales ng chronic obstructive pulmonary disease or COPD, tuberculosis, o kahit early signs ng lung cancer. May kaibigan akong senior na 6 na buwan nang inuubo. Kala niya allergy lang, pero nang magpa-chest x-ray siya, may nakitang abnormalidad sa baga niya. Mabuti na lang at naagapan pa. Pero kung pinatagal pa niya, baka wala na siya ngayon. Huwag nating inormalize ang ubo na paulit-ulit. Tandaan nyo, hindi normal ang laging may plema. Kung ikaw ay senior na palaging inuubo, lalo na sa gabi, habang nakahiga o may kasamang pag-ubo ng dugo, magpatingin ka agad. Hindi dahil gusto mong malaman ang sakit, kundi dahil gusto mong mas maagang masolusyonan ito. Dahil mas mahirap kapag huli na. Sabi nga nila, prevention is better than cure. Pero sa mga senior, minsan, early detection is the only chance.
Ngayong natutunan natin ang 3 bagong sintomas na karaniwang binabalewala, pagkahilo, biglaang pagbaba ng timbang, at paulit-ulit na ubo, sana po ay hindi nyo na ito isawalang bahala. Maaaring simpleng kondisyon lang ang mga ito. Oo, pero maaaring senyalis din ng mas malalim na problema. Nasa inyo po ang desisyon. Sa part 3, itutuloy natin ang mga senyales na akala natin ay bahagi lang ng pagtanda. Pero kapag pinabayaan, pwedeng makasira ng buhay. Kaya huwag mong palalampasin. Kung nanonood ka pa rin ngayon, comment ka nga ng laging ubo sa baba para alam kong kasama pa rin kita sa paglalakbay na ito. Ituloy natin sa part 3. Kung nakaabot ka na dito, saludo ako sa iyo. Ibig sabihin, pinahahalagahan mo ang bawat babala ng katawan mo at hindi ka basta-basta nagpapabaya. Iyan ang tunay na katalinuhan ng isang taong nagmamahal sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya. Ngayon, itutuloy natin ang mga sintomas na kadalasang binabaliwala. Pero sa totoo lang, maaaring may kaakibat na mas malalim na panganib. Pang-7, paninikip ng dibdib tuwing naglalakad o umaakyat. Marami sa mga seniors ang sinasabi, hinahapo lang ako o hindi na kasi ako sanay gumalaw. Pero kung habang naglalakad ka lang ng konti o umaakyat ng hagdan, bigla kang naninikipan ng dibdib. Maaaring hindi lang yan simpleng pagod. Maaaring senyalis ito ng problema sa puso, lalo na kung ang pananakit ay umaabot sa leeg, braso o panga. Ang tawag dito minsan ay anggina. Isang uri ng chest pain na nangyayari kapag kulang ang oxygen na dumadaloy sa puso. At ito po ay babala na pwedeng mauwi sa atake kung hindi maagapan. May kakilala akong senior na laging napapahinto habang naglalakad. Parang pagod na pagod ako agad, sabi niya. Sabi ng doktor, may barado na pala siyang ugat sa puso. Mabuti na lang at dinala siya agad at na-angioplasty. Isipin mo kung binalewala niya yon, kung ikaw ay madaling hingalin, may paninikip ng dibdib, at lalo na kung may kasaysayan ng sakit sa puso sa pamilya, magpatingin ka agad. Huwag hayaang maging huli ang lahat. Pang-8, pagkalito, pagkalimot, o parang lutang ang pakiramdam. Oo, normal lang sa isang senior na makalimot minsan. Pero kung bigla kang hindi makaalala ng simpleng bagay, tulad ng kung saan mo inilagay ang gamit, kung anong araw ngayon, o kung anong oras ang huling kain mo, at kung madalas itong mangyari, posibleng babala na ito ng degenerative brain conditions tulad ng dementia o Alzheimer's. May isa akong lolo na dati sobrang talas ng isip, pero nitong huli, bigla na lang siyang naglalakad palabas ng bahay na hindi alam kung saan pupunta. Tinanong mo kung anong taon na at hindi na niya alam. Sa unang tingin parang simpleng kalimot. Pero sa totoo, ito ay senyales ng cognitive decline na mas maagang naaagapan, mas kayang kontrolin ang paglala. Kung ikaw mano ang mahal mo sa buhay ay biglang nagiging tahimik, parang lutang o hindi makaalala ng mga simpleng detalye, huwag mahiyang magpatingin. May mga paraan para mapabagal ang paglala, pero kailangan ito ng maagap na aksyon. Pang-9, madalas na pananakit ng tiyan, kabag o pakiramdam na palaging busog. Akala ng marami, ito'y simpleng indigestion lang o dahil sa kinain. Pero kung palagi kang nakararamdam ng kabag, pananakit ng tiyan, o kaya'y parang laging punong-puno ang tiyan, kahit kaunti lang ang kinain mo, pwedeng may mas malalim na dahilan. May mga kondisyon gaya ng ulcer, gallstones, liver disease, at iba pang abdominal concerns na nagpaparamdam ng ganyan. Tahimik sa simula pero pwedeng lumala kung pababayaan. May isang lola na kapitbahay namin na halos araw-araw nagrereklamo ng kabag, pero pinilit pa rin niyang kumain ng kanin at tuyo. Araw-araw kasi yun ang nakasanayan. Hanggang isang araw halos hindi na siya makatayo. Dinala siya sa ospital at nalaman na may fatty liver na pala siya na umabot na sa stage 3. Hindi porket sanay ka na sa sakit ay ibig sabihin ay ligtas na ito. Ang katawan mo ay paulit-ulit na humihingi ng tulong. At kung hindi mo siya papakinggan, baka balang araw ay ikaw mismo ang pagsisihan mo. At ngayon, narating natin ang bahagi ng video kung saan mas malinaw na
hindi lahat ng simpleng sintomas ay dapat balewalain. Maaaring senyales ang mga ito ng mas malalim na isyu na pwedeng makaapekto sa buong katawan. Ang paninikip ng dibdib, ang pagiging lutang, ang kabag, ito'y mga senyales ng katawan na dapat mong pagtuunan ng pansin. Kaya sa susunod na mapansin mong parang palagi kang pagod, mabilis mapuno ang tiyan, o parang may kulang sa hangin habang umaakyat sa hagdan, huwag mo na itong balewalain. Tandaan mong minsan, hindi nag-iingay ang katawan sa paraang malakas. Minsan, bulong lang ito. At kung matuto tayong makinig sa mga bulong na iyon, baka iyon ang magligtas sa atin. Sa Part 4, pag-uusapan naman natin ang mga mas sensitibong sintomas, yung mga bihirang ikinukuwento ng seniors kahit sa doktor. Pero minsan, ang mga tahimik na senyales na ito ang pinakaimportanteng bantayan. Kung kasama mo pa rin ako ngayon, i-comment mo ang salitang paninikip sa baba para malaman kung patuloy mong pinapakinggan ang mahalagang impormasyong ito. Ituloy natin sa Part 4. Kung patuloy ka pa ring nanonood hanggang ngayon, napakagandang senyales yan. Ibig sabihin, hindi mo binabalewala ang mga babala ng katawan mo. At sana, habang pinapakinggan mo ang bawat bahagi ng video na ito, may natutunan ka ng bago na pwede mong ibahagi rin sa iba. Ngayon naman, papasukin natin ang mas tahimik, minsan nakakailang pag-usapan, pero mahalagang malaman na mga senyales ng seryosong sakit. Oo, ito na yung mga sintomas na kadalasan ay hindi binabanggit ng senior sa doktor dahil nahihiya, natatakot o akala'y mawawala rin. Pang-10, madalas na pag-ihi, lalo na sa gabi. May mga seniors na sanay ng gumising ng alas 2 o alas 3 ng madaling araw para lang umihi. Normal na yan sa akin, sabi ng iba. Pero kung higit sa 2 o 3 beses kang umiihi sa gabi at kung may kasamang pananakit, pangangati o pakiramdam na hindi mo lubos mailabas, yung ihi, baka hindi na ito normal. Minsan ito ay senyales ng urinary tract infection o UTI. Pero sa ibang pagkakataon maaaring mas malala pa. Sa mga lalaki, pwedeng senyales ito ng enlarged prostate. Sa babae, pwede itong may kinalaman sa bladder dysfunction. At sa ilang kaso, senyales ito ng diabetes. Isang lolo ang nagsabi sa akin na halos hindi na raw siya makatulog dahil maya't maya, bumabangon siya para umihi. Akala niya normal lang. Pero nang ipatingin siya ng anak niya, nalaman nilang malapit na pala siyang madiagnose ng type 2 diabetes. Kung hindi siya nagpa-check up, baka lumala pa ito nang hindi nila nalalaman. Kaya wag mong isipin na wala lang ang madalas na pag-ihi. Tandaan mong habang mas maaga itong nalalaman, mas madaling maagapan. Pang-11, hirap huminga o parang may bumabara sa dibdib kahit walang ginagawa. May mga pagkakataon na habang nakaupo ka lang, bigla mong mapapansin na parang hindi ka makahinga ng malalim. Wala ka namang ubo, hindi ka naman pagod, pero parang may bumabara sa dibdib mo. Maaaring simpleng anxiety lang ito, pero huwag mo rin isasantabi ang posibilidad ng heart failure, fluid buildup sa baga, o problema sa circulation. Isang lola na dati kong pasyente ang palaging nagrereklamo ng ganito. Ang sabi niya, parang lagi akong hinahabol ng hininga kahit wala akong ginagawa. Nung sinuri siya, napag-alaman na may fluid buildup na pala siya sa baga. Unti-unting bumabara ito sa kanyang paghinga. Buti na lang at maagap siyang nagpa-check up. Kaya kung napapansin mong madalas kang hingalin, hindi lang kapag gumagalaw kundi kahit habang nakaupo o nakahiga, patingin agad sa espesyalista. Ang hirap sa ganitong sintomas ay hindi ito palaging masakit. Pero kapag pinabayaan, maaaring masakal ka na lang ng sarili mong katawan. Pang-12, matagal maghilom ang mga sugat. Sa mga matatanda may mga sugat na matagal gumaling, lalo na sa paa o binti. Kadalasan, hindi na ito pinapansin. Gas-gas lang yan, o luma na ang balat ko kaya mabagal maghilom, ang madalas nating marinig. Pero alam mo ba na ang sugat na hindi natutuyo sa tamang oras ay pwedeng senyales ng poor circulation o mataas na blood sugar. Partikular na delikado ito sa mga may diabetes. Minsan, hindi na nila nararamdaman ang sugat sa paa. At dahil dito, nabubulok na pala, hindi pa rin nila alam.
May kakilala akong senior na muntik nang maputulan ng daliri sa paa dahil napabayaan ang isang simpleng paltos. Hindi niya akalaing ito pala ang magiging dahilan ng halos buong taon niyang gamutan. Kung may sugat ka na lampas 1 linggo at hindi pa rin natutuyo, lalo na kung nasa paa, huwag mo nang balewalain. Lalo na kung ikaw ay diabetic o may problema sa daluyan ng dugo. Ang katawan natin ay laging nagbibigay ng senyales, minsan tahimik, minsan paulit-ulit. Pero ang tanong, pinapakinggan ba natin ito? Ngayong napag-usapan natin ang madalas na paghihi, hirap sa paghinga at sugat na hindi naghihilom. Sana'y napagtanto mong hindi lahat ng sakit ay may malakas na sigaw. Yung iba, bulong lang. Yung iba, paalala lang sa gabi. Yung iba, nangangailangan lang ng tamang atensyon at malasakit mula sa sarili. Sa part 5, dadako tayo sa mga senyales na konektado sa ugali. Mga asal na akala mo'y walang kinalaman sa kalusugan pero sa katotohanan, unti-unti nang sinisira ang katawan. Mga ginagawa araw-araw na tahimik na nag-aambag sa mas malalang sakit. Kung nanonood ka pa rin hanggang ngayon, i-comment mo ang salitang hirap huminga sa baba. Ibig sabihin, kasama pa rin kita sa misyon nating alagaan ang sarili nating kalusugan. Ituloy natin sa part 5. Bihira sa atin ang nakakapansin na minsan, hindi lang pisikal na sintomas ang nagbibigay babala sa atin. Minsan, nasa mga ginagawa natin araw-araw ang matagal ng palatandaan. Mga ugali na akala natin ay harmless, pero sa katagalan, ito pala ang nagpapahina sa katawan natin. Ngayong part 5, pag-uusapan natin ang mga asal o routine na kadalasang hindi iniisip na senyales ng mas malalim na issue. At tandaan, ang pagbabago sa ugali, lalo na kung hindi mo sinasadya, ay isang mahalagang mensahe ng katawan. Unahin natin ang biglaang pagkawala ng gana sa pagkain. Kilala mo ang sarili mo. Alam mo kung anong oras ka kumakain, kung gaano karami, at kung kailan ka nagkakagusto sa isang pagkain. Pero kung mapapansin mong bigla ka na lang walang gana, kahit sa mga paborito mong ulam, at hindi mo rin alam kung bakit, hindi ito dapat balewalain. Marami ang iniisip na, siguro dahil mainit lang ang panahon o nawalan lang ako ng gana kasi pagod ako. Pero kung ilang araw o linggo mo nang napapansin ito, maaaring senyalis ito ng depression, infection, o isang sakit na internal na hindi pa lumalabas sa ibang anyo. May isang lola sa amin na dating mahilig sa tinolang manok. Lagi siyang excited kapag may nilutong ganoon. Pero nitong huli, kahit tinola, hindi na niya magalaw. Hindi siya masakitin, pero nagsimula ring bumaba ang timbang niya. Nang magpa-check up siya, may early signs pala ng stomach issue at mild depression. Minsan, hindi lang physical ang dahilan ng pagkawala ng gana. Minsan, ito'y kombinasyon ng emosyonal, hormonal at systemic. Kaya kung mapapansin mong hindi lang ito dahil sa panlasa o init ng panahon, magpatingin po agad. Susunod, biglaang iritabilidad o pagiging bugnutin kahit sa maliliit na bagay. Lahat tayo may bad days. Pero kung madalas ka na lang nainis sa simpleng bagay tulad ng maingay na TV, mabagal na internet, o kahit mga taong dati ay hindi mo naman pinapansin, baka hindi lang yan stress. Baka may kinalaman ito sa kalusugan mo. Sa mga seniors, ang iritabilidad ay posibleng senyales ng fluctuating blood sugar, early cognitive decline, o kahit mental health concerns tulad ng anxiety o mild depression. At ang pinakamahirap dito, hindi natin agad napapansin. Sasabihin lang natin, pasensya na, mainit lang ulo ko. Pero kapag paulit-ulit na, kapag hindi na ikaw ang dating ikaw, kapag kahit sa mga taong malapit sa'yo ay nagiging irritable ka, baka panahon na para pag-isipan kung may kailangang ayusin sa loob ng katawan. Ang mood ay may koneksyon sa ating hormones, sa ating utak at sa ating puso. At kung may imbalance, dapat natin itong tugunan. Pangatlo sa mga ugali ay ang palagiang kawalan ng interes sa dati mong hilig. Kung dati ay mahilig kang maghalaman, manood ng TV, o makipagkwentuhan, tapos bigla ka na lang naging tahimik, walang gana, at gusto na lang lagi humiga, hindi ibig sabihin nito na tumatanda ka lang.
Baka ito ay senyales ng emotional burnout or early sign ng degenerative conditions. Isang lolo sa amin, dati hindi mo mapipigilang magkwento tungkol sa basketball. Kahit anong laro, may opinion siya. Pero nitong huli, kahit finals na ng PBA, tahimik lang siya. Hindi nanonood, hindi nagkukwento. Akala ng pamilya niya baka tinatamad lang. Pero nang ipasuri siya, may early signs na pala ng memory issues at hormonal imbalance. Ang pagbabago sa mga ginagawa natin araw-araw ay hindi palaging epekto lang ng edad. Minsan, ito'y sinyalis ng katawan na may kailangang ayusin. At kung nahuhuli natin ito ng maaga, mas malaki ang tsansa nating maitama ito. Kaya kung ikaw man ay nakakaramdam ng mga ganitong pagbabago sa ugali, mula sa pagkain, sa mood, sa interes, huwag kang mahiya. Hindi ito kahinaan. Isa itong senyales ng tapang kapag pinili mong kumonsulta at alagaan ang sarili mo. Hindi tayo nag-iisa sa ganito. Maraming seniors ang nakararanas nito pero natatakot magsalita. Ang iba, nahihiyang aminin. Pero dito sa channel na ito, normal lang ang pagiging totoo sa sarili. Dito, inaalagaan natin ang isa't isa. Ngayong natutunan natin ang halaga ng mga pagbabago sa ugali bilang senyales ng kalusugan, naway maging mas mapanuri tayo sa mga simpleng bagay. Isang simpleng kawalan ng gana, isang bugso ng inis o isang araw na tila walang sigla. Maaring pahiwatig na ito ng katawan mo. Sa huling bahagi ng video, Part 6, pagsasama-samahin natin ang mga natutunan at bibigyan kita ng practical steps para protektahan ang sarili mo at ang mga mahal mo sa buhay. Isasagot natin ang tanong na, ano ngayon ang pwede kong gawin? Kung nandito ka pa rin, i-comment mo ang salitang gana wala sa baba. Para malaman kung kasama pa rin kita hanggang dulo ituloy natin sa Part 6. Kung nakarating ka hanggang dito, gusto ko munang bumati sa iyo. Kasi hindi lahat ay may tiyaga, oras at pagmamalasakit na pagtuunan ng pansin ang sarili nilang kalusugan. Ibig sabihin, gusto mong mabuhay ng mas matagal, mas malakas, at mas masaya. Iyan ang tunay na kahanga-hangang ugali ng isang matalinong senior. Ngayon, balikan natin ng mabilis kung bakit natin ginawa ang seryeng ito. Dahil may mga simpleng sakit, simpleng sintomas, at simpleng ugali na akala natin ay normal lang, bahagi ng pagtanda o pansamantala lang. Pero kung tutuusin, pwede pala silang magdala ng malalang komplikasyon. Nakamamatay pala. Napag-usapan natin ang panlalambot ng katawan, pagsusuka o pagtatay na tumatagal, pananakit ng dibdib o leeg, pagkahilo sa pagtayo, mabilis na pagbagsak ng timbang at paulit-ulit na ubo. Tinalakay rin natin ang paninikip ng dibdib tuwing umaakyat, bigla ang pagkalimot, pananakit ng tiyan, madalas na paghihi sa gabi, hirap sa paghinga, sugat na di naghihilom, at pati na ang mga ugali tulad ng kawalan ng gana, pagiging bugnutin, at pagkawalang interes sa dati mong hilig. Lahat ng ito, kapag pinagsama-sama ay malinaw na mensahe. Ang katawan natin kahit tahimik ay nagsasalita. May mga senyalis siyang gustong iparating. Ang tanong, tayo ba ay nakikinig? Kaya ngayong narinig mo na ang mga babalang ito, ano na ang susunod mong hakbang? Ito ang gusto kong iwan sa iyo bilang huling mensahe. May magagawa ka. Hindi mo kailangang maging doktor. Hindi mo kailangang maging eksperto. Kailangan mo lang maging mapanuri, mapagmahal sa sarili, at handang kumilos. Kung nararamdaman mo ang alinman sa mga sintomas na nabanggit natin, huwag ka nang maghintay. Kumonsulta sa isang health center, family doctor, o kahit sa pinakamalapit na klinik. Huwag mo ring ikahiya ang pakiramdam mo. Karapatan mong alagaan ang katawan mo kahit anong edad mo ngayon. Kung may kamag-anak kang senior na palaging binabaliwala ang nararamdaman niya, kausapin mo siya. Ipaalala mong may mga sakit na tahimik pero mapanira. Ipaalala mong may mga senyales na hindi dapat palampasin. Dahil minsan, hindi nila kailangan ng gamot agad. Minsan, kailangan lang nila ng isang taong nagsabing, "Tara, magpatingin na tayo." At kung ikaw ay senior na nanonood ngayon, tandaan mo ito. Hindi mo kailangang tiisin ang sakit.
Hindi mo kailangang isarili ang nararamdaman mo. Maraming tao ang handang tumulong. Maraming paraan para gumaan ang pakiramdam mo kung magiging bukas ka sa tulong at impormasyon. Alam kong minsan, nakakainis ang dami ng bawal. Bawal ito, bawal kainin yan, bawal ang pagod, bawal ang stress. Pero tandaan mo, hindi ito kaparusahan. Ito ay paalala ng katawan mo na gusto ka pa niyang alagaan. Kapag sinusunod natin ang mga senyales, mas binibigyan natin ng respeto ang sarili natin. Kaya sa puntong ito, gusto ko ring hikayatin ka. Simulan mong isulat ang mga bagay na nararamdaman mo araw-araw. Mag-journal ka kahit simpleng notebook lang. Ngayong araw, nanlambot ang tuhod ko. Ngayong gabi, 4 na beses akong umihi. Ngayong linggo, hindi ko magawang ngumiti. Ito ay hindi pagiging praning. Ito ay pagiging responsable. Kapag may tala ka ng mga pagbabago sa katawan, mo mas madali mong maipapaliwanag sa doktor ang nararamdaman mo. At kung meron mang sintomas na parang hindi mahalaga sa iyo, maaaring ito ang makapagliligtas sa iyo kapag pinansin mo. Bilang pagtatapos, gusto kong malaman mong hindi ka nag-iisa sa laban sa sakit at pagtanda. Lahat tayo ay dadaan sa pagbabago sa katawan. Pero hindi lahat ay may lakas ng loob para harapin ito ng may tapang. At kung ikaw ay nanood ng buong seryeng ito, ikaw ay isa sa iilang matatalino at matatapang na seniors na pinipiling mabuhay ng maayos, hindi lang basta-basta. Saludo ako sa iyo. Kung may natutunan ka sa video na ito, paki-comment mo ang salitang "nakinig ako" sa baba para alam kong talagang tinapos mo ang buong seryeng ito at naging bahagi ka ng bawat hakbang sa pag-alaga ng sarili mong katawan. At kung gusto mo pa ng mas maraming payo na practical, madaling sundan, at para talaga sa tulad mong senior, i-like mo ang video na ito at smash that subscribe button. Hindi dahil sa views kundi dahil gusto naming may mas maraming seniors ang matulungan pa. Muli, ako po si Payong Pangkalusugan at naniniwala ako na kahit edad 60 pataas na tayo, pwede pa rin tayong maging malakas, masaya at may kalidad ang buhay. Huwag kang susuko. Hindi pa huli ang lahat hanggang sa susunod nating video.